Malamig ang simoy ng hangin sa kahabaan ng avenida. Sa isang gilid ng mataong lansangan, isang payat at marungis na batang lalaki ang abala sa pagtitinda ng basahan at candy. Siya si Luis, 13 anyos pa lamang, ngunit pasan na niya ang bigat ng mundo. Sa kanyang maliit na katawan ay nakaatang ang responsibilidad ng paghahanap buhay. Hindi para sa kanyang kinabukasan, kundi para sa isang pamilyang hindi man lang nagpapakita ng pagmamahal sa kanya. Hindi tulad ng ibang bata na masayang naglalaro o nasa paaralan, si Luis ay naglalakad sa pagitan ng mga sasakyan. Sumisigaw ng, "Basahan po, candy po, 3.20 na lang." Madalas, tinatapunan lang siya ng matalim na tingin ng mga nagdaraang tao. Ang iba'y hindi na siya pinapansin. May mga pagkakataon pang tinutulak siya ng ilang nagmamadaling pasahero na para bang wala siyang halaga. Ngunit sanay na siya. Hindi na bago sa kanya ang mapagmalupit na mundo. Nais niyang mag-aral. Pangarap niyang makaupo sa loob ng isang silid-aralan, matuto at mangarap ng tulad ng ibang bata. Ngunit paano? Ang baon ng ibang estudyante sa isang araw ay katumbas na ng isang linggo niyang kita. Sa halip na libro, basahan ang hawak niya. Sa halip na lapis, candy ang binebenta niya sa mga dumadaang tao na walang pakialam kung sino siya. Pag-uwi niya sa kanilang barong-barong sa gilid ng estero, sinalubong siya ng malakas na sigaw ng kanyang ama. "Nasaan ang kita mo?" Pasuray-suray ito. Hawak ang bote ng alak, habang ang kanyang ina naman ay tahimik na nakaupo sa isang sulok, halatang wala ng lakas para makialam. "Ito po, tay." Mahinang sagot ni Luis. Inabot ang kanyang maliit na kinita. Ngunit halata sa muka ng kanyang ama ang pagkainis. "Punyeta, ang liit nito. Anong ginawa mo buong araw, ha?" Bago pa siya makasagot, lumipad ang malakas na sampal sa kanyang pisngi. Napaatras siya, ngunit hindi siya umiyak. Hindi na rin siya nagulat. Ilang beses na ba itong nangyari? Ni hindi na niya mabilang. "Magsumikap ka pa. Kung hindi, huwag ka nang umuwi rito." Sigaw ng kanyang ama bago muling bumalik sa kanyang pag-inom. Gusto niyang sumigaw. Gusto niyang tanungin ang sarili niyang ama kung bakit siya pa ang kailangang magsumikap para sa kanila. Hindi ba dapat sila ang nagtataguyod sa kanya? Pero wala siyang magagawa. Bata pa siya. Wala siyang lakas laban sa mga taong dapat sana'y nagmamahal sa kanya. Isang gabi, habang abala siya sa pag-aayos ng kanyang paninda, sa ilalim ng poste ng ilaw sa kalsada, napansin niya ang isang matandang lalaki na nakaupo sa bangketa, may dalang mga libro. Nakatingin ito sa kanya. "Bata, anong pangalan mo?" tanong ng matanda. "Luis po. Hindi ba dapat nasa eskwela ka?" Napayuko si Luis. "Gusto ko po sana, pero wala po akong pera. Kailangan ko pong magtrabaho." Tumango ang matanda. "Ako si Mang Rodel. Dati akong guro. Kung gusto mong matuto, pumunta ka rito tuwing gabi. Tuturuan kita." Napakunot ang noo ni Luis. Bakit siya tutulungan ng isang estranghero? Wala namang nagtitiwala sa kanya. Ngunit nang mapansin niyang totoo ang sinseridad sa mukha ni Mang Rodel, may kung anong umusbong sa kanyang puso. Isang kakaibang pag-asa. At mula noong gabing iyon, kahit pagod at gutom siya sa maghapon, palihim siyang pumupunta kay Mang Rodel upang makinig at matuto. Sa unang pagkakataon sa kanyang buhay, may isang taong naniwala sa kanya. Kahit mahirap, kahit pagod, kahit hindi siya suportado ng sarili niyang pamilya, hindi sumuko si Luis sa pangarap niyang makapag-aral. Hindi niya kinalimutan ang pangako niya kay Mang Rodel, ang matandang guro na nagturo sa kanya ng halaga ng edukasyon. Kaya kahit na nangangapa sa dilim ng kawalan, nagpalakas siya ng loob at nagpatala sa isang pampublikong eskwelahan. Ang unang araw niya sa paaralan ay hindi tulad ng sa ibang mga estudyante na may bagong bag, sapatos, at kumpletong gamit. Ang kanya, isang luma at punit-punit na notebook, isang lapis na halos pudpud na, at isang plastik na supot bilang bag. Nakatayo siya sa labas ng silid-aralan. Ninanamnam ang sandali.
isang pangarap na akala niya'y hindi niya mararating. Ngunit kasabay ng tuwa ay ang pangambang baka hindi siya tanggapin ng kanyang mga kaklase. At hindi nga siya nagkamali. Uy, sino yun? Bakit amoy iskinita? Bulong ng isang estudyante. Diyos ko, ang baho. Para akong nasa palengke. Sabat ng isa pa, sabay tawa ng buong grupo. Ang may pinakamalakas na halakhak ay si Jacob. Isang mayamang estudyante na kilalang mahilig mang-api. May kagaspangan ang kanyang muka, ngunit mas masahol pa ang ugali niya. Mula nang pumasok si Luis, nagbago ang kanyang libangan. Ginawa niyang target ang bagong kaklase. Uy, dugyot! Anong ginagawa mo rito? Matalim ang tingin ni Jacob nang lumapit kay Luis. Hindi sumagot si Luis. Ibinaba niya ang kanyang tingin, hindi dahil sa takot kundi dahil alam niyang wala siyang laban sa isang tulad ni Jacob. Isang taong hindi kailangang magtrabaho para mabuhay. Huwag mo kaming lalapitan ha, ayaw naming mahawa sa baho mo. Dagdag pa ng isa sa mga kasama ni Jacob, sabay hagikik. Hindi na lang pinansin ni Luis ang mga ito. Hindi siya pumunta roon para makipagtalo. Ang nais lang niya ay matuto. Pero sa bawat araw na lumilipas, palaging may bagong kalokohan si Jacob. Itinutulak siya sa pila sa kantin. Tinatapon ang kanyang notebook, nilalagyan ng dumi ang kanyang upuan. May mga pagkakataong gusto na niyang sumuko. Ngunit sa tuwing iisipin niyang ito lang ang daan para makatakas siya sa buhay na puno ng sakit at gutom. Ipipikit niya ang kanyang mga mata at titibayan ng loob. Dobleng pagsubok ang kailangan niyang lampasan araw-araw. Matapos ang klase, hindi siya tulad ng ibang estudyante na maaaring umuwi para magpahinga. Siya, dumidiretso sa palengke upang magtrabaho. Doon, natagpuan niya ang lugawan ni Lola Marta. Isang maliit ngunit laging puno ng tao. Si Lola Marta ay isang matandang babae na sa kabila ng hirap ng buhay ay may pusong puno ng malasakit. Nakita niya kung paano nagsusumikap si Luis, kaya madalas niya itong pinapakain ng libreng lugaw. Apo, hindi dapat nakakalimutan ng kumain, ha? Laging paalala ni Lola Marta sa kanya tuwing dumaraan ito sa lugawan. Maraming salamat po, Lola Marta. Kahit hindi niya ipakita, laging napapaiyak si Luis sa kabaitan ng matanda. Sa kanyang pamilya, wala siyang kahit anong pag-aaruga. Ngunit sa isang estrangherong tulad ni Lola Marta, nakahanap siya ng init ng pagmamalasakit. Pero sa kabila ng lahat ng hirap sa eskwelahan at trabaho, mas matindi pa rin ang paghihirap niya sa sariling bahay. Sa tuwing uuwi siya, wala siyang madaratnan kundi ang lasing niyang ama at ang inang tila wala ng ibang mahalaga kundi ang alak. Huwag ka nang umasa pa dyan sa pag-aaral mo, sabi ng kanyang ina isang gabi nang makitang hawak niya ang kanyang notebook habang nag-aaral sa madilim nilang bahay. Baka akala mo, yayaman ka dyan? Tama si nanay mo, sabat ng kanyang ama, pinapagitna sa pagitan ng mga hikab at kalasingan. Pera lang ang mahalaga sa mundo. At ikaw, wala kang halaga hanggat wala kang dalang pera rito sa bahay. Tumahimik si Luis. Ayaw niyang makipagtalo. Alam niyang wala siyang laban sa kanila. Ngunit sa puso niya, hindi niya pinaniniwalaan ang sinasabi ng kanyang mga magulang. Hindi pera ang magpapahalaga sa kanya. Hindi ito ang magiging batayan ng kanyang pagkatao. Alam niyang edukasyon ang magpapalaya sa kanya. At kahit anong hirap, ipaglalaban niya ito. Malamig ang hangin ng gabing iyon. Dala ang maliit na supot ng tirang lugaw mula kay Lola Marta, naglalakad si Luis pauwi mula sa palengke. Pagod siya, gaya ng dati. Ramdam niya ang sakit sa kanyang mga binti dahil sa maghapong pagtayo at paglalakad. Ngunit sanay na siya. Ang pagod, ang gutom, at ang pangungutya ng mga tao. Lahat ng ito ay bahagi na ng kanyang buhay. Habang tinatahak niya ang madilim na kalsada, bigla niyang narinig ang isang malakas na kalabog, kasunod ang sigaw ng isang bata. Napalingon siya at nakita ang isang itim na kotse na bumangga sa isang poste. Ilang saglit lang,
Isang nakakabinging pagsabog ang sumalubong sa kanyang pandinig. Nagliyab ang sasakyan. Sa loob, may naririnig siyang hagulgol. Sigaw ng isang bata, isang batang nangangailangan ng tulong. Nangangatog ang kanyang mga kamay, bumilis ang pintig ng kanyang puso. Alam niyang delikado ang sitwasyon. Alam niyang isang maling hakbang lang ay maaaring ikamatay niya ito. Pero paano niya iiwan ang batang iyon? Hindi niya kayang tumalikod. Walang pag-aalinlangan, tumakbo siya papalapit sa nagliliyab na sasakyan. Lumapit siya sa bintana at nakita ang isang batang babae. Hindi lalampas sa 7 taong gulang, umiiyak habang pilit na hinahampas ang pinto. Subalit mukhang nasira ang lock at hindi niya ito mabuksan. Sandali lang, huwag kang matakot. Sigaw ni Luis habang pilit na hinahatak ang hawakan ng pinto. Kuya, tulungan mo ako. Umiiyak na sigaw ng bata. Ang mukha nito ay puno ng takot. Napatingin si Luisa sa paligid. Wala siyang kasangkapang magamit. Wala ring ibang tao na lumalapit. Ang iba'y nakatayo lang sa di kalayuan, pinapanood ang trahedya na parang isang eksena sa pelikula. Wala ni isang gustong lumapit, kaya siya na lang. Gamit ang kanyang braso, pinukpok niya ng pinukpok ang bintana gamit ang lahat ng lakas na natitira sa kanya. Nagasgas ang kanyang balat, dumugo ang kanyang palad, pero wala siyang pakialam. Hanggang sa wakas, isang malakas na hampas pa at nabasag niya ang salamin. Halika, iabot mo ang kamay mo. Inabot ng bata ang kanyang kamay. Nanginginig ito at humahagulgol. Pilit niya itong hinihila palabas, ngunit hindi pa rin ito makalabas ng buo. Natabunan ng nasusunog na upuan ang kanyang mga paa. Sumasabay ang lumalakas na apoy sa lumilipas na oras. Ramdam na ni Luis ang matinding init na dumadarang sa kanyang balat. Hindi niya kayang umatras ngayon. Kuya, masakit po. Sandali lang, ilalabas kita. Pinilit niyang buhati ng bata. Wala na siyang pakialam kung magkasugat man siya. Sa wakas, naitulak niya palabas ang bata sa basag na bintana. Bumagsak ito sa damuhan sa gilid ng kalsada, malayo sa apoy. Takbo! Sigaw niya rito. Ngunit bago pa siya makaalis, isang matinding pagsabog ang gumulantang sa paligid. Naramdaman niya ang malakas na hampas ng hangin sa kanyang likod, kasabay ng init na dumarang sa kanyang balat. Nawalan siya ng balanse at bumagsak sa lupa, hawak pa rin ang kanyang sugatang braso. Nagkaroon ng katahimikan. Nag-aapoy ang sasakyan sa likuran niya, ang apoy ay sumasayaw sa dilim ng gabi. May naririnig siyang mga boses sa paligid. May mga taong nagsisigawan, may umiiyak, ngunit unti-unting lumalabo ang kanyang paningin. Napadapa siya sa lupa, hindi na kayang igalaw ang kanyang katawan. Masakit, parang tinutusok ng libo-libong karayom ang kanyang balat. Bago siya tuluyang mawalan ng ulirat, narinig niya ang tinig ng isang babae, ang boses ng batang kanyang iniligtas. Kuya, gising ka. At tuluyang bumalot ang dilim. Isang malakas na tunog ng makina at mahihinang pag-uusap ang unang narinig ni Luis nang bahagya siyang magkamalay. Pilit niyang iminulat ang kanyang mga mata, ngunit bumungad sa kanya ang nakakasilaw na liwanag ng ilaw mula sa kisame. Nakadikit sa kanyang balat ang malamig na hangin mula sa aircon at sa kanyang paligid may kung anong amoy na malinis ngunit may bahid ng gamot. Amoy ospital. Nasa ospital siya. Sinubukan niyang gumalaw, ngunit sumakit ang kanyang katawan. Parang may bumalot na apoy sa kanyang balat. Sinubukan niyang maalala kung paano siya napunta roon at sa isang iglap, bumalik sa kanyang isip ang nangyari. Ang nasusunog na sasakyan, ang iyak ng batang babae, ang matinding pagsabog. Gising ka na! Isang masayang tinig ng isang bata ang narinig niya sa tabi niya. Dahan-dahan niyang inilipat ang kanyang paningin at nakita ang isang batang babae. May mga luha sa kanyang mata, ngunit may ngiting bumabakas sa kanyang labi. Siya ang batang iniligtas niya. Salamat kuya, buhay ako dahil sa'yo. Mahigpit siyang hinawakan ito sa kamay. Napakurap si Luis. Hindi niya alam kung paano sasagot.
Hindi niya nga alam kung dapat ba siyang matuwa dahil buhay pa siya. Pakiramdam niya ay pinagdugtong-dugtong lang ang kanyang katawan matapos ang pagsabog. Isang malalim at mababang tinig ang umalingaw-ngaw sa silid. Ako, si Don Fernando de Rivera. Dahan-dahang lumapit ang isang matandang lalaki. Matikas, may presensya ng kapangyarihan, ngunit sa kanyang muka, naroon ang taos-pusong pasasalamat. Ako ang ama ni Isabela, ang batang iniligtas mo. Nagulat si Luis. Anak pala ng isang bilyonaryo ang iniligtas niya? Ikaw ang dahilan kung bakit buhay pa ang aking anak, kung hindi dahil sa'yo. Napalunok si Don Fernando. Halatang hindi kayang tapusin ang pangungusap. Tumango ito kay Isabela na ngayon ay mahigpit na nakahawak sa kamay ni Luis, para bang ayaw na siyang pakawalan. Salamat binata. Hindi ko alam kung paano kita mababayaran. Mabilis na umiling si Luis. Hindi po. Wala po kayong kailangang bayaran. Ngumiti si Don Fernando. Hindi ito tungkol sa pera, hiho. Ito ay tungkol sa pagbibigay ng tamang gantimpala sa kabutihang ginawa mo. Alam kong mahirap ang buhay mo, ang pamilya mo. Napayuko si Luis. Alam niyang hindi iyon lihim. Kitang-kita sa kanyang hitsura ang hirap ng kanyang buhay. Gusto kong tulungan ka. Simula ngayon, ako na ang bahala sa pag-aaral mo. Bibigyan kita ng full scholarship, pati suporta sa pangangailangan mo. Hindi mo na kailangang magtrabaho sa gabi o magpalakad-lakad sa kalsada. Napasinghap si Luis. Para bang panaginip ang narinig niya. Para sa isang tulad niya, na ilang beses nang itinulak sa putik ng lipunan, ito ay isang bagay na hindi man lang niya pinangahasang asahan. Bakit po ninyo ginagawa to? Iho, hindi lahat ng taong mayaman ay walang puso. Isa ka sa pinakamatapang na batang nakilala ko. Hindi ko hahayaang ang isang kabataang tulad mo ay hindi magkaroon ng pagkakataong tuparin ang kanyang pangarap. Magsasalita pa sana si Luis, ngunit nang hina ang kanyang katawan. Unti-unting bumigat ang kanyang talukap at muli siyang nawalan ng ulirat. Makalipas ang ilang linggo, nakalabas na siya ng ospital. Ngunit sa halip na saya, ang kanyang madama sa kanyang pag-uwi, isang malamig at matalim na pagtingin ang sumalubong sa kanya. Ikaw pala, mang nasabi ng kanyang ina. Anong nakuha mo? Agad na tanong ng kanyang ama, may hawak na bote ng alak. Magkano ang binigay sa'yo? Napahinto si Luis. Alam na niya ang ibig nilang sabihin. Hindi sila nag-aalala sa kanya. Ang iniisip nila ay kung magkano ang natanggap niyang pera mula sa bilyonaryo. Wala po akong tinanggap na pera, sagot niya. Bumibigat ang dibdib. Napalakas ang hampas ng kanyang ama sa lamesa. Gago ka palang bata ka. Ang laki-laking sakripisyo mong ginawa. Tapos ni Singko, wala kang nakuha. Scholarship lang po ang ibinigay sa akin. Anong gagawin namin sa scholarship mo, ha? Sigaw ng kanyang ina. Hindi mo ba alam? May utang pa kami kina Mang Roque. Paano na ngayon? Dapat sana ikaw ang solusyon. Lalo pang bumagsak ang mundo ni Luis. Akala niya kahit paano, matutuwa sila. Ngunit, hindi. Para sa kanila, isa siyang kabiguan. Alam mo, kung wala kang silbi, lumayas ka na lang dito. Malamig na sabi ng kanyang ama. Nanatiling tahimik si Luis. Noon pa man, alam na niyang hindi siya kailanman minahal ng kanyang mga magulang. Ngunit masakit pa rin. Masakit marinig mula mismo sa kanila na wala siyang halaga. Ilang araw siyang nag-isip. Wala siyang ibang pupuntahan. Pero sa tuwing iniisip niyang manatili, nakikita niya ang nagbabagang tingin ng kanyang ama, ang malamig na pakikitungo ng kanyang ina. Hindi ito tahanan. Hindi kailanman naging tahanan ang lugar na ito. Isang gabi, dala ang isang maliit na bag ng kanyang kaunting damit at gamit, tuluyan niyang nilisan ang kanilang barong-barong. Dinala siya ng driver ni Don Fernando sa isang dormitoryo. Isang simpleng gusali malapit sa eskwelahan kung saan siya mag-aaral.
Walang yaman o marangyang gamit, ngunit narito ang bagay na noon pa niya hinahanap, katahimikan. Sa unang pagkakataon sa kanyang buhay, natulog siya ng walang takot, walang sigawan, walang kamay na babagsak sa kanyang mukha. Sa unang pagkakataon, hindi siya nagising sa gutom, kundi sa pag-asa. Malayo na ang mundo ni Luis mula sa madilim at maruming lansangan kung saan siya dating nagtitinda ng basahan at candy. Sa tulong ni Don Fernando, natanggap siya sa Northgate Academy, isang prestihiyosong paaralan para sa mga anak ng mayayaman at kilalang personalidad sa bansa. Ito ang paaralang dati niyang tinitingala mula sa labas. Iniisip kung ano ang pakiramdam ng isang batang walang inaalalang gutom, takot at pang-aapi. Ngayon, narito na siya. Pero alam niyang hindi magiging madali ang lahat. Mula sa unang araw pa lang, ramdam na niya ang mga mapanuring tingin ng kanyang mga bagong kaklase. Sa kanyang simpleng uniforme at lumang sapatos, halatang hindi siya kabilang sa kanilang mundo ng mamahaling relo, designer bags, at sapatos na mas mahal pa sa isang buwang renta ng isang pamilya sa squatter. At tulad ng inaasahan, hindi siya pinalampas ni Jacob. "Wow, tingnan mo kung sino ang nandito," mapanuyang sabi ni Jacob, ang dati niyang kaklase na matagal nang nangunguna sa pambubuli sa kanya. "Mukhang swerte ka talaga, ano? Isang mahirap na dugyot na biglang napunta sa eskwelahang para lang sa mga elite." Napatingin si Luis sa kanya, pero hindi na siya sumagot. Alam niyang walang saysay ang makipagtalo sa isang taong tulad ni Jacob, kaya mas pinili niyang lumagpas na lang. Pero hindi doon nagtapos ang pang-aapi. Madalas niyang makita ang sarili niyang upuan na may nakadikit na bubble gum o tinta mula sa marker. May mga pagkakataon pang may mapanirang mensahe sa locker niya tulad ng, "Pulubi, umalis ka na rito. Hindi ka namin kailangan dito, basurero." Pero hindi siya bumigay. Kahit gaano kahirap, sinikap niyang patunayan ang sarili niya. Mas lalo siyang nagpursigi sa pag-aaral. Ginugugol niya ang halos buong araw sa pagsusunog ng kilay sa library, tinutukan ang bawat asignatura, at tiniyak na hindi siya mahuhuli sa kahit isang klase. Ayaw niyang isipin ng iba na isa lang siyang sinwerte. Gusto niyang ipakita na nararapat siya sa pagkakataong ibinigay sa kanya. Sa gitna ng lahat ng ito, isang tao ang palaging nasa tabi niya, si Isabela. Simula nang mailigtas niya ito, hindi na lumayo ang bata sa kanya. Ngayon, kahit mas matanda siya rito ng ilang taon, naging matalik na silang magkaibigan. Masayahin at palakaibigan si Isabela, pero sa kabila ng kanyang marangyang buhay, hindi ito lumaking mayabang tulad ng iba nilang kaklase. Mas lalo pa siyang naging malapit kay Luis. Tila hindi ito iniintindi ang estado ng kanyang buhay. "Luis, huwag mong pansinin sila," sabi ni Isabela, minsang inabutan siyang nag-iisa sa cafeteria. "Wala silang alam sa'yo," ngumiti si Luis. "Sanay na ako, Isabela. Pero hindi ibig sabihin na dapat mong tiisin." Napabuntong hininga ito. "Kung pwede lang kitang ipagtanggol sa kanila palagi," ngumiti si Luis. Hindi niya inasahan na may magpapakita sa kanya ng ganitong klase ng malasakit. Sa buong buhay niya, palaging laban niya ang sarili niyang laban. Pero ngayon, kahit paano, hindi na siya nag-iisa. Gayunpaman, kahit may scholarship na siya, hindi pa rin sapat ang ibinigay sa kanya para sa ibang pangangailangan. Mga libro, uniform, pagkain, at iba pang gastos. Kaya hindi siya nagdalawang isip na maghanap ng part-time na trabaho. Sa gabi, matapos ang klase, nagtatrabaho siya sa isang coffee shop malapit sa eskwelahan. Naging isa siyang barista, nagtitimpla ng kape at naglilinis ng mga lamesa, habang ang ibang estudyante sa paaralan ay abala sa kanilang social gatherings at parties. Minsan, may pumapasok pang kaklase niya sa coffee shop at kinukutya siya. "Wow, grabe, ang dami mong racket, ha?" Ani Jacob minsang napadaan kasama ang kanyang grupo. Sa umaga, elite student. Sa gabi, basurero ng coffee shop. Muli, hindi siya sumagot. Sa halip,
pinilit niyang ituloy ang kanyang trabaho. Alam niyang balang araw, ang mga pang-aaping ito ay magiging bahagi na lang ng kanyang nakaraan. Isang gabi, habang abala siya sa paggawa ng kape, lumapit si Isabela sa counter. "Luis, bakit hindi ka nalang humingi ng tulong kay Papa?" tanong nito. Umiling siya. "Hindi ko kayang gawin yon, Isabela. Mas gusto kong paghirapan ng lahat. Pero may scholarship ka na. Hindi lang ito tungkol sa scholarship." Sagot niya. "Gusto kong ipakita sa lahat at sa sarili ko na kaya kong tumayo sa sarili kong paa." Napangiti si Isabela. "Alam mo, gusto kita eh. Hindi ka katulad ng iba." Napatawa si Luis. "Siguro dahil wala akong choice." Ngunit hindi lang siya basta walang choice. Pinili niyang lumaban. At sa kabila ng lahat ng hirap, pang-aapi at pagsubok, alam niyang ito ang tamang daan para sa kanya. At isang araw, ipapakita niya sa lahat na hindi lang swerte ang dahilan ng tagumpay niya. Mabilis na lumipas ang mga buwan at unti-unting nasanay si Luis sa kanyang bagong buhay. Sa kabila ng patuloy na pang-aapi ni Jacob at ng ibang mayayabang na estudyante, hindi niya hinayaang hadlangan siya ng sinuman. Ang kanyang akademikong mga marka ay nasa mataas na antas. At dahil sa kanyang tiyaga at pagsisikap, unti-unting nakuha niya ang respeto ng ibang guro at estudyante. Ngunit sa bawat pag-usad niya, patungo sa mas maliwanag na hinaharap, isang anino ng kanyang nakaraan ang muling bumalot sa kanya. Isang gabi, matapos ang kanyang shift sa coffee shop, habang naglalakad siya pauwi sa dormitoryo, may humarang sa kanya sa isang madilim na eskinita. Luis. Halos hindi niya agad nakilala ang boses. Malalim, lasing, at punong-puno ng galit. Nang lumapit ang lalaki mula sa anino, nakita niyang ang kanyang sariling ama ang nakatayo sa harap niya. Maitim ang ilalim ng mga mata nito. Halatang hindi natutulog ng maayos. Amoy alak at sigarilyo ito, at ang nanlilisik nitong mga mata ay tila may dalang isang bagay na mas masahol pa sa galit, kasakiman. "Matagal na kitang gustong kausapin," anang kanyang ama. "Bumalik ka na sa amin." Napahigpit ang hawak ni Luis sa bag niya. Kahit anong gawin niya, kahit gaano kalayo ang marating niya, tila hindi siya matatakasan ng kanyang nakaraan. "Hindi na ako babalik sa inyo," matigas niyang sagot. Natawa ang kanyang ama, isang malupit at mapanuyang tawa. "Ganun ba? Pwes, wala akong pakialam kung gusto mong magpakamayaman dyan. Ang kailangan ko lang ay isang bagay mula sa'yo." "Pera." Napasinghap si Luis. "Alam kong tinutulungan ka ng matandang si Don Fernando. Alam kong mayaman siya. At ikaw ang alaga niya ngayon." Nakangisi ang kanyang ama, halatang may binabalak. "Papa, hindi kita matutulungan." Biglang nagbago ang ekspresyon ng kanyang ama. Mula sa pagmamakaawa, lumitaw ang tunay nitong anyo. Isang halimaw na gutom sa pera. "Alam mo ba kung sino ang inutangan ko, ha? Mga taong hindi pwedeng hindi bayaran. Kung hindi ko sila mabayaran, tatapusin nila ako." Ngayon niya lang narinig na ang ama niya ay may koneksyon pala sa isang sindikato. "At alam mo kung paano ko ito malulutas?" Patuloy ito. Lumalapit sa kanya. "Simple lang. Ikaw ang tutubos sa akin. Hilingin mo sa Don na yon na bayaran ang utang ko. Hindi ko siya pipigilan kung gusto niyang ampunin ka. Basta bayaran niya ang utang ko sa halagang 1,000,000 piso. Napailing si Luis. Hindi siya manlilimos para sa isang taong hindi kailanman nagmahal sa kanya. "Hindi ko gagawin yan." Nagpanting ang tenga ng kanyang ama. Isang bigwas ang dumapo sa kanyang muka. Pak! Halos matumba siya sa lakas ng tama. Nagdugo ang kanyang labi. "Isa kang walang kwentang anak," sigaw ng kanyang ama. "Mali ako. Akala ko may silbi ka." Muli siyang sinuntok sa sikmura, dahilan para mapaluhod siya sa semento. Ramdam niya ang sakit, hindi lang sa katawan kundi pati sa puso. Ilang beses na siyang binugbog nito noon, pero iba ito. Ito ang pinakamasakit dahil alam niyang hindi na niya dapat hinayaan pang masaktan siyang muli. Malamig ang gabi,
pero tila mas malamig ang damdaming nararamdaman niya sa mga sandaling iyon. Hindi niya inasahan na ganito kalalim ang babagsakan ng kanyang ama. Isang taong handang gamitin siya bilang puhunan upang makaalpas sa sarili nitong kasalanan. Isang tinig ang pumunit sa hangin. "Luis!" Mabilis siyang lumingon at doon niya nakita si Isabela. Takot ang nakapinta sa muka. Nakatayo ito sa dulo ng eskinita, dala ang kanyang cellphone at kitang-kita ng buong mata ang ginawa ng kanyang ama kay Luis. Mabilis itong lumapit at tinulungan siyang makatayo. "Anong ginagawa mo sa kanya?" Galit na sigaw ni Isabela sa kanyang ama. Tila napansin nitong wala na siyang laban. Umatras ang kanyang ama, nagsimulang tumakbo palayo. "Isabela, huwag ka nang makialam," mahina niyang sabi. "Hindi, dapat malaman to ni Papa." At ganun nga ang nangyari. Isinumbong ni Isabela ang nangyari kay Don Fernando na hindi nag-aksaya ng panahon upang kumilos. Kinabukasan, gamit ang kanyang mga koneksyon, naaresto ang kanyang ama sa kasong pananakit sa menor de edad, panggigipit, at ilegal na transaksyon. Mabilis ang naging proseso. Naisalaysay ni Luis ang lahat ng kanyang naranasan mula pagkabata at tumambad sa korte ang totoong kulay ng kanyang ama. Isang mapanakit, irresponsableng magulang na walang ginawa kundi gamitin siya. Sa unang pagkakataon sa kanyang buhay, hindi na siya natakot sa kanyang ama. Pero hindi rito natapos ang lahat. Makalipas ang isang linggo, habang nag-aaral siya sa dormitoryo, may kumatok sa pinto niya. Pagbukas niya, isang tauhan ni Don Fernando ang nakatayo roon, seryoso ang muka. "Luis, kailangan mong malaman ito." "Ano po?" "Nakalaya ang ama mo." Parang bumagsak ang kanyang mundo sa narinig. "Paano?" "May tumulong sa kanya. May isang makapangyarihang politikong nagbigay ng suporta at nagtanggal sa kanyang kaso. Walang nakakaalam kung bakit, pero may malakas siyang koneksyon." Nanlamig ang katawan ni Luis. Alam niyang hindi pa tapos ang laban. At sa pagkakataong ito, hindi na lang simpleng pananakit ang kailangang niyang harapin. Ito ay isang bagay na mas malalim. Isang mas malaking gulo na maaaring sirain hindi lang siya, kundi pati ang bagong buhay na pilit niyang binubuo. Lumipas ang mga taon, at sa bawat araw na dumaan, hindi lang katawan ni Luis ang lumakas, kundi pati na rin ang kanyang isipan at pangarap. Sa kabila ng lahat ng pagsubok na dinaanan niya, ang gutom, ang pambubugbog, ang pang-aapi, hindi siya kailanman sumuko. Pinili niyang gamitin ang bawat pait at sakit bilang motibasyon upang patunayan na kaya niyang lampasan ang anumang hadlang. At ngayon, hindi na siya ang dating batang nagtitinda sa lansangan. Siya na ngayon ay isang ganap na arkitekto. Matapos niyang makapagtapos sa isa sa pinakamahusay na universidad sa bansa sa tulong ng scholarship ni Don Fernando, mabilis niyang napatunayan ang kanyang kakayahan sa larangan ng arkitektura. Sa loob lamang ng ilang taon, naitayo niya ang sarili niyang kumpanya, ang LT Designs, na naglalayong bumuo ng abot kayang pabahay para sa mahihirap. Isang pangarap na mula pa noon ay nasa puso niya. Ngunit hindi lang pangarap ang naitayo ni Luis sa paglipas ng panahon. Nanatili si Isabela sa tabi niya. Mula pa noong una, alam niyang espesyal na si Isabela sa kanyang buhay. Hindi lang ito basta isang kaibigan. Ito ang naging sandigan niya sa gitna ng dilim. Ang tanging taong hindi kailanman nagduda sa kakayahan niya. At habang lumilipas ang mga taon, unti-unting nahulog ang loob nila sa isa't isa. Isang gabi, habang nakatayo sila sa terrace ng isang gusali na disenyo ni Luis, tahimik nilang pinanood ang mga ilaw ng lungsod. Napalingon si Isabela sa kanya, nakangiti. "Hindi mo ba naisip kung gaano kalayo na ang narating mo?" Ngumiti si Luis. "Dahil sa'yo." "Tigil-tigilan mo yan." Pabirong sagot ni Isabela, pero may kakaibang kislap sa kanyang mga mata. Lumunok si Luis, pinakiramdaman ang pintig ng kanyang puso. Matagal na niyang alam ang nararamdaman niya. Matagal na niyang gustong sabihin ito. Hinugot niya ang isang maliit na kahon mula sa kanyang bulsa.
Pagharap niya kay Isabela, tumigil ang mundo. Dahan-dahan siyang lumuhod sa harapan nito, nakatingin ng diretso sa kanyang mga mata. Isabela de Rivera, napasinghap ang dalaga, tila hindi makapaniwala sa nangyayari. Mula noon hanggang ngayon, ikaw ang naging inspirasyon ko, ang naging dahilan kung bakit patuloy akong lumalaban. Alam kong marami pa akong kailangang patunayan, pero isang bagay ang sigurado ako. Hindi ko kayang gawin ang lahat ng ito nang wala ka sa tabi ko. Binuksan niya ang maliit na kahon at sa loob nito, isang simple ngunit eleganteng singsing ang kumikinang sa ilalim ng mga ilaw ng lungsod. Will you marry me? Sandaling hindi nakakilos si Isabela. Halos marinig ni Luis ang malakas na pintig ng kanyang puso habang hinihintay ang sagot nito. At nang tuluyang lumuhod si Isabela sa harapan niya, lumuluha, ngunit may pinakamalaking ngiti sa labi. Alam niyang lahat ng paghihirap niya ay naging sulit. Yes, Luis? Yes. Sa ilalim ng buwan, sa taas ng lungsod na minsan, ay tinuring niyang isang panaginip na hindi niya maaabot. Nahanap niya ang sagot sa lahat ng kanyang paglalakbay, pagmamahal, pero hindi natatapos doon ang kwento. Dahil sa likod ng kasiyahang iyon, isang anino mula sa kanyang nakaraan ang nagbabantang sirain ang lahat ng kanyang pinaghirapan. Si Jacob, mula sa isang bully noong kabataan nila, si Jacob ngayon ay isa ng kilalang negosyante. Ngunit sa likod ng kanyang makintab na pangalan ay isang korap na individual na handang gawin ang lahat para sa kapangyarihan. At ngayon, itinuring niyang kaaway si Don Fernando, ang taong naging daan sa tagumpay ni Luis. Sa isang hindi inaasahang pagkakataon, nagharap sina Luis at Jacob sa isang high-profile na business gala. Pareho na silang may pangalan sa industriya, pero may isang bagay na naghiwalay sa kanila: prinsipyo. Hindi ako makapaniwala, dugyot, malamig na sabi ni Jacob habang hawak ang baso ng mamahaling alak. Ikaw na ngayon ang iniidolo ng mga tao. Pero alam mo kung ano ang problema sa mga katulad mo. Nanatili lamang na tahimik si Luis, ngunit ramdam niya ang panganib sa mga mata ni Jacob. Hindi kayo para sa mundong ito, at sisiguraduhin kong mauubos ang lahat ng itinayo mo. Muling nanigas ang panga ni Luis, ngunit hindi siya natinag. Alam niyang hindi siya bumalik sa impyerno ng kanyang nakaraan para lang matakot muli. Ngunit sa likod ng kanyang isip, ramdam niya ang paparating na bagyo. Dahil si Jacob, ang dating bully niya, ngayon ay isang tunay na kalaban. At hindi ito magdadalawang isip na sirain siya, si Isabela at si Don Fernando. At sa pagkakataong ito, ang laban ay hindi na lang para sa kanyang sarili, kundi para sa lahat ng kanyang minamahal. Ang mga sumunod na linggo pagkatapos ng engagement ni na Luis at Isabela ay puno ng kasiyahan at pangarap. Pinaplano na nila ang kanilang kasal, kasabay ng patuloy na paglago ng kumpanya ni Luis at ang matatag na negosyo ni Don Fernando. Sa wakas, nararamdaman na ni Luis na ang lahat ng pagsisikap niya ay nagbubunga ng isang magandang kinabukasan. Isang buhay na malaya sa gutom, pang-aapi at sakit. Ngunit hindi niya inakala na sa gitna ng kanyang pag-akyat sa tagumpay, may mga kamay na pilit siyang hihilahin pabalik sa impyerno. Lihim na nakipagsabuatan si Jacob sa ama ni Luis, ang taong hindi na dapat bumalik sa kanyang buhay. Ang dating basagulero at sugarol niyang ama ay ngayon ay mas naging masama pa. Isa ng ganap na kasabwat ng isang sindikatong sangkot sa money laundering, smuggling, at iba pang ilegal na negosyo. Dahil sa kanyang koneksyon sa isang makapangyarihang politiko, nagawa nitong makatakas sa mga kaso niya noon. At ngayon ay mas matapang itong gumagawa ng maduduming transaksyon. At ngayon, si Luis ang napili nilang gawing scapegoat. Isang umaga, nagising si Luise sa balitang may malaking iskandalo na sumabog sa media. Lumabas sa iba't ibang news outlets na may kaugnayan umano siya sa isang money laundering scheme kung saan ginagamit ang kanyang kumpanya upang ipadaan ang ilegal na pera ng isang sindikato. Isa palang scammer ang hinahangaang arkitekto. Ang dating pulubing nakatagpo ng swerte, isa palang kriminal.
Si Luis Tan may lihim na koneksyon sa underground business ng sindikato. Sa loob lamang ng isang gabi, ang kanyang pangalan ay nadungisan. Ang reputasyon na pinaghirapan niyang buuin sa loob ng maraming taon ay unti-unting bumagsak. Nag-back out ang ilan sa kanyang pinakamalalaking kliyente, natakot ang mga investors, at ang mismong kompanya niya ay nasa bingit ng pagbagsak. Ngunit ang pinakamasakit sa lahat ay ang pagkakadawit ni Don Fernando. Dahil siya ang taong nagbigay ng pagkakataon kay Luis, ipinakita sa media na tila may kinalaman din siya sa scam. Sinadyang sirain ni Jacob ang imahe ni Don Fernando. At sa tulong ng malalakas na koneksyon nito, naging headline ng pekeng ebidensyang nagsasabing ang buong imperyo ni Don Fernando ay itinatag sa maruruming transaksyon. Nawasak ang pangalan ng pamilya namin. Sambit ni Isabela, luhaan habang pinapanood ang sunod-sunod na news report. Lahat ng pinaghirapan ni Papa, wala na. Hindi makapagsalita si Luis. Alam niyang ito ang ganti ni Jacob. At hindi pa natatapos ang lahat. Isang gabi, habang nasa opisina si Luis at sinusubukang ayusin ang gulong ito, biglang pumasok ang pulisya. Mr. Luis Tan, inaaresto ka sa kasong money laundering, tax fraud, at pagsali sa isang organized crime group. Halos hindi siya makahinga. Pinaghandaan pala talaga nila ang pagbagsak niya. Pakiusap, hindi totoo yan. Sigaw ni Isabela habang pilit niyang hinaharang ang mga pulis. Hindi niya magagawa yan. Ngunit huli na. Binalot ng posas ang mga kamay ni Luis at sa harap ng media, dinala siya sa loob ng police car. Naglabasan ng mga flash ng kamera. Ang mga tao'y nagsigawan at ang dating hinahangaang arkitekto ay ngayoy itinuring na isang kriminal. Sa loob ng kulungan, walang araw na hindi siya nakaramdam ng galit, lungkot at kawalan ng pag-asa. Hindi niya alam kung paano siya nakarating sa ganitong sitwasyon. Mula sa pagiging isang batang tindero, naging scholar, naging arkitekto, at ngayon, isang bilanggong tinawag na scammer, ngunit sa kabila ng lahat, hindi siya nag-iisa. Si Isabela, kahit tinamaan ng iskandalo ang kanilang pamilya, ay hindi kailanman bumitaw sa kanya. Lumaban siya. Nagpakalat siya ng mga ebidensyang magpapatunay ng inosensya ni Luis. Pinilit niyang gamitin ang natitira nilang koneksyon upang malaman kung sino ang nasa likod ng lahat ng ito. At sa kanyang paghahanap ng sagot, unti-unting lumitaw ang isang madilim na katotohanan. May mas malaking plano si Jacob at ang ama ni Luis. At kung hindi sila aaksyon agad, maaaring tuluyan ng mawala ang lahat. Sa loob ng malamig na selda, nakaupo si Luis, nakayuko at tahimik na pinagmamasdan ang kanyang mga kamay. Ang parehong kamay na dati ginagamit niya sa pagtitinda ng basahan, sa paghahalo ng lugaw sa palengke, at sa pagpapatayo ng mga gusali. Ngayon, ang parehong kamay na iyon ay nakaposas. Inakusahan ng isang krimen na hindi niya ginawa. Sa kanyang paligid, may mga ibang bilanggo na tila mga gutom na buwayang naghihintay ng kanilang susunod na biktima. Alam niyang sa lugar na ito, hindi siya ligtas. At hindi nga siya nagkamali. Isang gabi, habang natutulog siya sa malamig na sahig ng selda, biglang nagising ang kanyang diwa nang maramdaman niyang may humawak sa kanyang damit. Pagmulat niya, 4 na lalaking nakakulong din ang nakapaligid sa kanya. Malalaking tao, may mga pilat sa katawan, at mukhang sanay sa dahas. Isa sa kanila ay humawak sa kanyang kwelyo at marahas siyang itinayo. Alam mo ba kung sino ang may gustong ipatumba ka, ha? Isang mabagsik na boses ang narinig niya. May malaking premyo sa ulo mo, bata. Hindi man sinabi ng diretso, alam na ni Luis kung sino ang nag-utos nito. Si Jacob. Nang pilitin siyang isandal sa pader, mabilis niyang ginamit ang kanyang tuhod upang sipain ang lalaking nasa harap niya. Nagkaroon siya ng sapat na espasyo upang itulak ang isa pang lalaking humahawak sa kanya. Ngunit kahit anong bilis ng kanyang kilos, hindi siya makakapalag sa dami nila. Isang malakas na suntok sa sikmura ang nagpatuwad sa kanya.
Nanlabo ang kanyang paningin at pakiramdam niya'y mawawalan siya ng ulirat. Paunahin na natin siya kay San Pedro, malamig na sabi ng isang lalaki. Hawak ang isang kutsilyo na tila palihim na naipasok sa kulungan. Sa sandaling iyon, naramdaman ni Luis ang takot na matagal na niyang hindi nararamdaman. Ngunit bago pa makasaksak ang lalaki, biglang bumukas ang pinto ng selda. "Tumigil kayong lahat!" Sigaw ng isang pulis, kasabay ng mabilis na pagpasok ng ilang mga jail guard. Agad na nagtakbuhan ang mga sumalakay sa kanya at siya naman ay bumagsak sa lupa. Hinahabol ang kanyang hininga. May isang taong nag-utos na bantayan siya. May isang taong nagligtas sa kanya. At sa labas ng kulungan, si Isabela ang walang tigil na lumalaban upang mapalaya siya. Sa panahong siya ay nakakulong, hindi tumigil si Isabela sa paghahanap ng katotohanan. Alam niyang may mas malaking plano ang mga kalaban ni Luis at sa kanyang masusing pagsasaliksik, isang nakakagimbal na katotohanan ang lumabas. Ang tunay na mastermind sa lahat ng ito ay hindi lang si Jacob, kundi ang mismong ama ni Luis. Hindi siya makapaniwala nang makita niya ang isang recorded phone call kung saan ang ama ni Luis at si Jacob ay nag-uusap tungkol sa pagbagsak ng kompanya nito at ng buong pangalan ni Don Fernando. "Gamitin mo na ang anak ko. Isa siyang walang silbing bata noon, pero ngayon pwede na siyang maging kapaki-pakinabang." Dahil sa ebidensyang ito, tumakbo si Isabela kay Don Fernando at agad nilang ginamit ang kanilang natitirang koneksyon upang ipanawagan ang inosensya ni Luis. Isang linggo pa ang lumipas bago tuluyang mapalaya si Luis. Nang sabihin sa kanya ng warden na maaari na siyang lumabas, hindi siya agad nakakilos. Hindi niya alam kung matutuwa siya o hindi. Ano pa ang babalikan niya? Paglabas niya ng selda, bumungad sa kanya si Isabela, nakatayo sa labas, umiiyak ngunit may malaking ngiti sa kanyang labi. "Luis, wala ka ng kasalanan. Napawalang sala ka na." Tiningnan siya ni Luis, ngunit imbes na ngumiti, isang malamig at pagod na ekspresyon ang lumitaw sa kanyang muka. Dahil sa lahat ng nangyari, sa lahat ng sakit at pagkadungis ng kanyang pangalan, tila may isang bahagi ng kanyang puso na unti-unting nawawala. At bago pa makalapit si Isabela, bigla siyang lumingon at naglakad palayo. "Lo, Luis, saan ka pupunta?" "Hindi ko alam." Mahinang sagot niya, hindi lumilingon. "Luis, wag mo akong iwan." Pakiusap ni Isabela, ngunit hindi na siya huminto. Hindi niya alam kung paano muling itatayo ang buhay niya. Kaya sa gabing iyon, si Luis ay nawala. Iniwan niya ang lahat. Si Isabela, si Don Fernando, ang kanyang trabaho. At kahit ang pangarap niyang maging matagumpay. Minsan niyang inisip na ang tagumpay ang magiging susi sa kanyang kalayaan, ngunit sa huli, nasira rin ang lahat ng iyon sa isang iglap. Sa loob ng maraming buwan, walang nakakaalam kung nasaan siya. Hanggang sa dumating ang araw na isang bagong pangalan ang lumitaw sa isang bagong industriya, isang misteryosong negosyante na bumubuo ng isang bagong imperyo. At doon nagsimula ang pagbabalik ng isang taong muling matututong lumaban. Lumipas ang mahigit 6 na buwan mula nang mawala si Luis. Walang nakakaalam kung saan siya nagpunta at walang nakahanap ng kahit anong bakas ng kanyang kinaroroonan. Para bang isang anino siya na nilamon ng dilim. Sa panahong iyon, sinubukan ni Isabela na hanapin siya. Ngunit kahit ang pinakamagagaling na private investigator ay hindi matukoy kung nasaan siya. Tila pinutol ni Luis ang anumang koneksyon niya sa kanyang nakaraan. Ngunit sa panahong iyon ng pagkawala, may isang bagong pangalan na lumitaw sa larangan ng negosyo. Isang misteryosong negosyante na biglang umangat sa industriya ng real estate, may kakaibang diskarte at kakaibang paraan ng pamumuno. Sa kabila ng pagiging bago sa industriya, mabilis niyang napasok ang mundo ng mga pinakamalalaking negosyante sa bansa. At nang sa wakas ay bumalik siya sa lungsod, hindi na siya ang dating si Luis Tan na minamaliit at pinagtatawanan. Siya na ngayon ay si Luis Tan,
ang CEO ng LTX Enterprises. Sa unang pagkakataon matapos ang matagal na pagkawala, muling nasilayan ni Isabela si Luis. Hindi siya makapaniwala sa nakita niya. Mas matikas ito, mas mahinahon, at mas makapangyarihan. Ngunit sa kabila ng kanyang tagumpay, may kung anong lamig sa kanyang mga mata. Luis, ikaw ba talaga yan? Tinitigan siya ni Luis. Ilang sandali siyang hindi sumagot bago lumitaw ang isang bahagyang ngiti sa kanyang labi. Oo, Isabela, bumalik na ako. At hindi lang siya basta bumalik. Bumalik siya upang tapusin ang laban. Sa parehong linggo, nagkaroon ng isang napakalaking kaso sa korte na umalingaw-ngaw sa buong bansa. Si Jacob, ang dati niyang bully, ang dati niyang nang-api, ngayon ay isang kriminal na inaakusahan ng fraud, money laundering, at panlilinlang. Sa harap ng media, magkatapat silang dalawa, si Luis at si Jacob. Ngunit ngayon, hindi na siya ang dating batang tinatapakan nito. Siya na ngayon ang taong handang tapusin ang kasamaan ni Jacob. Sa loob ng courtroom, ipinakita ang lahat ng ebidensya ng mga ilegal na transaksyon ni Jacob. Mula sa kanyang pandaraya sa negosyo hanggang sa kanyang pagkakasangkot sa sindikato. Kasama rito ang kanyang pakikipagsabwatan sa ama ni Luis upang sirain ang pangalan ng pamilya de Rivera. At sa wakas, matapos ang mahabang paglilitis, ibinaba ng hukom ang hatol. Guilty. Tuluyang bumagsak ang negosyo ni Jacob. Ang dating mayabang na binata, ngayon ay isang kriminal na bitbit ng mga pulis, nakaposas at iniuutos na ipasok sa kulungan. Hindi ito matatapos dito, Tan. Sigaw ni Jacob habang dinadala siya palabas ng korte. Babalik ako. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi na siya kinatakutan ni Luis. Lumipas pa ang ilang linggo at isang mas malaking balita ang lumabas. Ang ama ni Luis ay tuluyan ng naaresto. Matapos ang malalimang investigasyon, napatunayang sangkot ito sa iba't ibang kriminal na gawain. Kabilang ang money laundering, extortion, at pagsabwatan kay Jacob upang sirain si Don Fernando at si Luis. Sa pagkakataong ito, walang makakapagligtas sa kanya. Sa loob ng kulungan, isang beses lang siya binisita ni Luis. Nakatayo siya sa harap ng selda ng kanyang ama, walang bahid ng takot o panghihinayang sa kanyang mukha. Hindi mo na ako magagamit, Papa. Tahimik lang ang kanyang ama. Hindi na ito nagsalita. Tila noon lang nito napagtanto na wala na siyang kapangyarihang kontrolin ang kanyang anak. Matapos ang ilang saglit ng katahimikan, tinalikuran ito ni Luis. Iniwan na ng tuluyan ang anino ng kanyang nakaraan. At sa wakas, malaya na siya. Sa sumunod na buwan, muling bumangon ang negosyo ni Don Fernando. Sa kabila ng iskandalong dumaan, napatunayan nilang wala siyang kinalaman sa mga kasalanan ni Jacob at ng ama ni Luis. At sa kanyang muling pagbangon, hindi lang niya muling itinayo ang kanyang pangalan. Isinama rin niya si Luis bilang business partner. Matagal ko nang gusto itong sabihin, wika ni Don Fernando, isang gabi habang nakatayo sila sa tuktok ng isang bagong itinatayong gusali. Ikaw ang anak na hindi ko kailanman nagkaroon, Luis. Napayuko si Luis. Hindi siya sanay sa ganoong klaseng pagtingin. Ngunit sa pagkakataong iyon, naramdaman niya ang init ng isang tunay na pamilya. At ang pinakamatamis sa lahat ng pagbabalik na nangyari ay ang muling pagbabalikan nila ni Isabela. Matapos ang matagal na paghihiwalay, matapos ang lahat ng sakit at sakripisyo, muling nagtagpo ang kanilang landas. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi na sila pinaghihiwalay ng alinman sa mga problema ng nakaraan. Sa ilalim ng isang gabi na puno ng bituin, niyakap ni Isabela si Luis. Wala ka ng dahilan para lumayo. At sa unang pagkakataon, hindi na siya umatras. Handa na siyang magsimula muli. Sa kabila ng lahat ng sugat at pagsubok na pinagdaanan ni Luis, sa wakas, narating niya ang araw na minsan niyang inisip na imposible. Isang malamig na simoy ng hangin ang humaplos sa kanyang mukha habang nakatayo siya sa loob ng isang maliit ngunit eleganteng simbahan.
Ang mga ilaw ng chandelier ay nagbibigay ng malambot na liwanag sa buong paligid, at ang mahahalimuyak na puting rosas at orchids ay nagpapabango sa hangin. Ito na ang araw na magpapakasal sila ni Isabela. Hindi ito isang marangyang kasal na puno ng ginto at mga dekorasyong sumisigaw ng kayamanan. Ito ay isang seremonya ng tunay na pagmamahal. Simpleng engranding selebrasyon ng dalawang pusong nagtagpo, nagpakahirap, at ngayon ay handa ng bumuo ng kanilang sariling pamilya. Sa harap ng altar, matiyagang naghihintay si Luis. Nakaayon ang kanyang suot na simpleng tuxedo, ngunit sa kanyang mga mata, walang kahit anong material na bagay ang makahihigit sa kagandahang paparating sa kanya. At nang bumukas ang malaking pinto ng simbahan, niluha niya ang pinakamatamis na luha ng kanyang buhay. Naroon si Isabela, suot ang puting damit na napakapayak, ngunit kasing ganda ng isang diwata. Bawat hakbang niya papalapit kay Luis ay parang isang pagsasariwa sa lahat ng pinagdaanan nila. Ang mga pang-aapi, ang sakripisyo, ang paghihiwalay, at ang muling pagkikita. Sa bawat hakbang, parang bumabalik ang lahat ng alaala. Ang unang pagkakataon na nagkita sila, ang batang iniligtas niya mula sa sunog. Ang kanilang pagiging matalik na magkaibigan sa kabila ng kanilang magkaibang mundo. Ang kanilang paghihiwalay noong akala niyang wala na siyang pag-asa. At ngayon, ang muling pagtatagpo ng dalawang pusong hindi kailanman sinuko ang isa't isa. Nang sa wakas ay tumayo si Isabela sa harapan niya. Hindi na napigilan ni Luis ang isang patak ng luha. Ngumiti si Isabela at bumulong, "Ikaw lang ang gusto kong makasama habang buhay." Doon, sa harap ng altar, sa harap ng mga taong tunay na nagmamahal sa kanila. Si Don Fernando, si Lola Marta, ang ilan nilang naging kaibigan at kasamahan, nangako sila ng isang panghabang buhay na pagmamahalan. At nang sinabi ng pari ang mga salitang, "Maaari mo nang halikan ang iyong asa," itinuloy ni Luis ang pangarap niyang noon pa lang ay nakatadhana para sa kanya. Matapos ng kanilang kasal, hindi nag-aksaya ng panahon si Luis sa pagsisimula ng panibagong misyon, ang pagbibigay ng pag-asa sa mga batang tulad niya noon. Sa loob ng ilang buwan, itinayo niya ang LT Foundation, isang organisasyon na nakatuon sa pagtulong sa mga mahihirap na kabataan na nangangarap makapag-aral ngunit walang kakayahang gawin ito. Nagbukas siya ng isang scholarship program upang tulungan ang mga batang katulad niya. Mga batang nagtitinda sa lansangan, mga batang kailangang magtrabaho para lamang mabuhay, at mga batang pinagsasarahan ng pagkakataon. Sa kanyang unang pagtitipon para sa scholarship recipients, tumayo siya sa isang entablado sa harap ng daan-daang kabataang punong-puno ng pag-asa sa kanilang mga mata. "Hindi ako ipinanganak na mayaman," panimula niya, "pero ipinanganak akong may pangarap. At iyon ang dahilan kung bakit ako nandito ngayon sa inyong harapan." Tumahimik ang buong audience, nakikinig sa bawat salitang sinasabi niya. "Alam ko ang pakiramdam ng magutom. Alam ko ang pakiramdam ng hindi tanggap sa isang lugar dahil sa estado mo sa buhay. Alam ko ang pakiramdam ng pang-aapi, pero alam ko rin ang pakiramdam ng lumaban. Kaya kayo na nandito ngayon, huwag kayong susuko. Dahil sa mundong ito, ang tanging paraan para mabuhay ng may dangal ay ang ipaglaban ang pangarap ninyo." Sa pagtatapos ng kanyang talumpati, tumayo ang lahat ng estudyanteng naroon at sabay-sabay na pumalakpak, ilang sa kanila'y lumuluha. Sa gabing iyon, lumabas sa balita ang kwento ni Luis. Mula sa pagiging batang lansangan, naging scholar, naging arkitekto, naging negosyante. At ngayon, isang tao na nagbibigay ng pag-asa sa iba. Hinangaan siya ng marami. Ngunit sa lahat ng kanyang nakamit, may isang bagay na mas mahalaga kaysa sa kayamanan at kasikatan. Matapos ang ilang taon ng kanilang pagsasama ni Isabela, isinilang ang kanilang unang anak, isang batang babae na may maliliit ngunit matitibay na kamay, isang sanggol na sumisimbolo ng bagong simula. Pinangalanan nila siyang Hope. Pagyakap ni Luis sa kanyang anak sa unang pagkakataon, ramdam niya ang init ng isang bagay na noon pa niya hinahanap,
isang pamilya, isang bagong buhay. At sa unang pagkakataon sa kanyang buong buhay, hindi na siya takot sa kinabukasan. Tahimik ang gabi, ngunit sa ilalim ng katahimikang iyon, isang panganib ang papalapit ng hindi nila namamalayan. Matapos ang maraming taon ng katahimikan at muling pagtataguyod ng bagong buhay, inakala ni Luis na tapos na ang lahat ng banta mula sa kanyang nakaraan. Subalit mali siya, dahil ang mga anino ng kahapon ay hindi basta-basta nawawala. Si Jacob ay bumalik. Matapos ang ilang taon sa bilangguan, sa tulong ng kanyang mga lihim na koneksyon, nagawa nitong makatakas mula sa kulungan. Hindi siya nasiyahan sa pagkawasak ng kanyang negosyo, sa pagkakulong, sa pagkatalo. Hindi siya kailanman natutong tanggapin ang pagkadurog ng kanyang mundo, at ngayon may mas mapanganib siyang plano. At ang kanyang puntirya, ang pinakamahahalagang tao sa buhay ni Luis. Isang gabi, habang mahimbing na natutulog si Luis, Isabela, at ang kanilang anak na si Hope, isang madilim na sasakyan ang dahan-dahang huminto sa harap ng kanilang bahay. 3 lalaki na armado ang lumabas mula rito, tahimik na lumapit sa gate. Walang kaalam-alam si Luis na pinagmamasdan na siya ni Jacob sa loob ng maraming buwan. Alam nito ang bawat galaw ng kanyang pamilya, ang kanyang mga schedule, at kung paano niya pinoprotektahan ang kanyang mag-ina. At sa gabing iyon, handa na siyang tapusin ang lahat, sa paraan na siya lamang ang makikinabang. Biglang bumukas ang pinto ng bahay. Nagising si Isabela sa mahihinang kaluskos. Pagtayo niya, napansin niyang may kakaiba sa labas. Tila may gumagalaw sa dilim. Luis, mahinang tawag niya, nanginginig ang boses. Bumangon si Luis, agad na inabot ang cellphone niya. Ngunit bago pa niya matawagan ang seguridad ng bahay, isang malakas na kalabog ang umalingaw-ngaw. May sumipa sa pinto. Sa isang iglap, bumagsak ito at 3 lalaking nakasuot ng itim at may dalang baril ang biglang sumugod papasok. Isabela, tumakbo ka! Sigaw ni Luis, agad na humarang sa harapan ng asawa at anak. Ngunit mabilis na lumapit ang isa sa mga lalaki at hinablot si Isabela. Napasigaw ito habang pilit na pumapalag. Isa pang lalaki ang dumampot kay Hope na nagsimulang humagulgol. Parang lumabo ang paningin ni Luis. Parang bumalik siya sa nakaraan, sa pakiramdam ng kawalan ng lakas, ng kawalan ng kontrol. Pero hindi siya nawala sa laban. Mabilis siyang kumilos, sinunggaban ng isa sa mga lalaki at binigyan ito ng isang malakas na suntok sa panga. Napaurong ang lalaki, ngunit bago pa makagalaw si Luis, isang matinis na tinig ang pumuno sa buong bahay. Huwag kang gagalaw o sasaktan ko ang anak mo. Mula sa anino, lumabas si Jacob, nakangiti, ngunit ang kanyang mga mata ay puno ng kasamaan. Hawak niya si Hope sa isang kamay, at sa kabila, isang baril na nakatutok dito. Halos lumuhod si Luis sa paningin niya. Jacob, bitawan mo ang anak ko. Mahina ngunit matigas niyang sabi. Napangiti si Jacob. Matagal na kitang gustong makita muli, Luis. At ngayon, ito na ang huling kabanata ng ating laban. Mabagal ang takbo ng oras. Alam ni Luis na isang maling kilos lang at maaaring mawala sa kanya ang lahat. Ngunit alam din niya na hindi niya maaaring hayaang manalo si Jacob. Kailangan niyang makahanap ng paraan. Sa isang iglap, biglang bumukas ang pinto sa likod. May sumugod mula sa madilim na bahagi ng bahay. Si Don Fernando, kasama ang ilang tauhan. Polisya, ibaba ang mga baril nyo. Sigaw ng isang lalaking nakauniforme, kasunod ng isang serye ng malalakas na putok ng baril sa ere. Nagulat ang mga tauhan ni Jacob at sa sandaling iyon, ginamit ni Luis ang pagkakataon. Mabilis siyang lumundag at sinunggaban si Jacob. Hinampas ang kanyang kamay hanggang sa malaglag ang baril. Nagpambuno sila sa sahig. Si Jacob ay sumisigaw, sumisipa, sinusubukang makatakas. Ngunit si Luis, ang dating mahina at takot na batang binuli nito, ay hindi na ang dating siya. Sa isang matinding suntok, bumagsak si Jacob sa sahig.
Mabilis na pinusasan ng mga pulis ang kanyang mga tauhan. At sa huli, si Jacob mismo ay dinakip at isinakay sa isang police van. Habang inilalayo siya ng mga autoridad, patuloy itong sumisigaw. Hindi ito matatapos dito, Luis. Hindi. Pero sa kauna-unahang pagkakataon, wala nang takot sa puso ni Luis. Hinabol siya ng anak niyang si Hope na umiiyak habang niyayakap siya ng mahigpit. Papa! Niyakap niya ito ng buong higpit. Shh! Tapos na ang lahat, anak. Bulong niya, halos hindi makapaniwala na sa wakas, ang pinakamatinding laban ng kanyang buhay ay natapos na. Si Isabela ay lumapit sa kanya, umiiyak. Sa kanilang mga mata, walang kahit anong salita ang kailangang sabihin. Pareho nilang alam na tapos na ang madilim na kabanata ng kanilang buhay. Sa wakas, hindi na sila kailangang matakot. Sa mga sumunod na buwan, bumalik na sa normal ang buhay nila. Ngunit hindi lang iyon. Mas lalo pang lumakas ang pangarap ni Luis. Mas marami pa siyang tinulungan. Mas marami pang buhay ang kanyang binago. At mula sa pagiging isang batang nagtitinda sa lansangan, siya na ngayon ay isang inspirasyon sa libu-libong tao. Isang taong bumangon mula sa putik at naging isang tunay na alamat. Sa unang pagkakataon sa matagal na panahon, gumising si Luis ng walang bigat sa dibdib. Walang pangamba, walang galit, at walang takot sa kung anong paparating. Matapos ang lahat ng pinagdaanan niya, mula sa pagiging isang batang tindero sa lansangan, sa mga sugat ng pang-aapi, sa mga pagkatalo at pagtakas, sa mga panlilinlang at paninira, sa mga labanang muntik nang tumapos sa kanya. Ngayon ay kaya na niyang ngumiti ng buo. Nasa balkonahe siya ng kanilang bahay. Pinapanood ang pagsikat ng araw habang hawak ang isang tasa ng kape. Sa likod niya, naririnig niya ang masasayang tinig ni na Isabela at ng kanilang anak na si Hope na kasalukuyang naglalaro sa hardin. Papa, tingnan mo! Sigaw ng kanyang anak habang tumatakbo palapit sa kanya. May hawak itong isang maliit na papel na may guhit ng isang bahay at isang araw na nakangiti. Ngumiti si Luis at tinanggap ang papel. Ano to, Hope? Yan ang bahay natin, Papa. Sabi mo kasi, dati wala kang bahay. Pero ngayon, may bahay na tayo. Masaya ka na, Papa? Tumawa si Luis at kinarga ang anak. Oo, anak. Masaya na si Papa. Totoo yun. Hindi lang dahil sa material na bagay o sa tagumpay na kanyang natamo. Masaya siya dahil sa wakas. Buo na ang kanyang buhay. Sa loob ng maraming taon, inakala niyang ang kasiyahan ay matatagpuan sa kayamanan, sa pagkilala ng iba, sa pagiging matagumpay sa negosyo. Pero sa huli, ang tunay na tagumpay ay ang magkaroon ng mga taong tunay na nagmamahal sa kanya. Ngunit hindi lang doon natapos ang kanyang kwento. Naging haligi siya ng inspirasyon para sa marami. Sa ilalim ng kanyang pamumuno, patuloy na lumawak ang kanyang scholarship program, na ngayon ay nakakapagpaaral na ng libu-libong mahihirap na bata sa buong bansa. Hindi lang niya binigyan ng edukasyon ang mga ito, kundi pati na rin ng pag-asa na kahit gaano kahirap ang buhay, may daan palabas. Lumalakas din ang LT Foundation, na patuloy na tumutulong sa pagpapatayo ng mga pabahay para sa mga pamilyang walang tirahan. Ang dating batang nagpalaboy-laboy sa lansangan, ngayon ay tumutulong upang tiyakin na walang batang kailangang maranasan ang ganoong paghihirap. At kahit nasa taas na siya, hindi niya kailanman kinalimutan kung saan siya nanggaling. Isang araw, naglakad siya sa isang mataong kalye. Pinagmamasdan ang mga batang nagtitinda sa bangketa. Isa sa kanila, isang batang lalaki na may butas-butas na tsinelas, ang lumapit sa kanya. Kuya, bili po kayo ng basahan, sabi ng bata, bitbit ang isang lumang supot. Napahinto si Luis, parang bumalik ang lahat ng alaala sa kanya. Para siyang tumitingin sa sarili niyang refleksyon mula sa nakaraan. Umupo siya sa harapan ng bata at tiningnan ito sa mata. Anong pangalan mo? Tanong niya. Nico po, sagot ng bata. Medyo nahihiya. Tulad mo rin ako dati, Nico.
sabi niya habang inabot ang isang sobre mula sa kanyang bulsa. Pero may nagsabi sa akin noon na hindi lang basahan ang kaya kong hawakan. Kung kaya mong mangarap, kaya mong magbago ang buhay mo. Dahan-dahang kinuha ng bata ang sobre at nang buksan niya ito, nandun ang isang sulat ng alok sa scholarship program ni Luis. Napaluha ang bata. "Kuya, totoo po to?" Tumango si Luis. "Oo, at hindi lang ikaw. Marami pang bata ang matutulungan natin. Kaya huwag kang susuko, Nico. Hindi mo alam kung anong naghihintay sa'yo sa hinaharap." Lumipas pa ang mga taon at naging mas matatag ang pundasyon ng kanyang legacy. Sa bawat gusaling itinayo niya, sa bawat batang natulungan, sa bawat pamilya na nagkaroon ng bagong bahay, hindi lang isang pangalan si Luis Tan. Isa siyang simbolo ng pag-asa. Sa huli, bumalik siya sa hardin ng kanyang bahay, kung saan nakatayo si Isabela, hinahawakan ng kamay ni Hope habang tinuturuan itong magpinta. Nilapitan niya sila at hinila sila sa kanyang bisig. Dati, iniisip niya kung kailan niya mararamdaman na kompleto na ang buhay niya. At ngayon, sa yakap ng kanyang pamilya, sa ngiti ng mga batang tinulungan niya, at sa alaala ng lahat ng laban na kanyang napagtagumpayan, alam na niya ang sagot. Natupad na ang kanyang pangarap. At higit pa roon, nahanap na niya ang tunay na liwanag sa dulo ng kanyang laban.